Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. 2 buwan na tayo nagtatrabaho kay Mang David, pero wala pa rin tayong nakukuhang impormasyon tungkol sa totoong pagkamatay ni tatay. Konting tiis pa. Huwag muna tayong sumuko. Alam mo namang masyadong maingat ang gumawa nun sa kanya. Dahil nilinis nila ang ebidensya na magtuturo sa totoong salarin. Hindi ko na matatagalan na ugali ni Mang David eh. Palagi na lang siyang nakasinghal sa atin, lalo na kapag nauhuli tayo ng dating. Ano kaya kung kausapin natin siya? Bakit? Saka ano bang tumatakbo sa isip mo? Kapag nagpatuloy ang masamang pakikitungo niya sa atin, mapipilitan ako magbitaw sa trabaho. Hahanap ako ng ibang paraan para makabayad sa kanya. Paano? Baka nakakalimutan mo kung ano ang totoong dahilan kung bakit tayo nagtsatsagang pumasok sa trabaho. Kaya kung susuko ka na, mawawala ng halaga ang pinaghirapan natin. Ay, ewan ko. Marami kasi siyang ipinapagawa sa atin. Katulad ng pagpapauwi sa atin ng gabi. Maigpit magpatrabaho at madaming bawal. Kaya nga, porque malaki ang utang ni tatay, sinasamantala naman niya. Pinahihirapan niya tayo para hindi tayo tumagal. Hindi mo ba nahalata na parang sinasadya niyang pauwiin tayo ng gabi? Pinipigilan tayo mag-imbestiga, ganun ba? Teka, ano bang meron? Palagi na lang tayo nakakarinig ng malakas na ingay dito pa talaga sa gubat. Panigurado, mga minor de edad lang ang mga yan na nagiinom ng alak at nagtatago sa mga magulang. Kung sa bagay, maganda na rin ang maingay itong gubat. Madalas kasi magsitayuan ng mga balihibo ko sa katawan kapag napapadaan tayo dito. Ang lugar kung saan natagpuan ng tatay na wala ng buhay at naliligo sa sarili niyang dugo. Talaga kayang pinatay lang siya nang nakaalita niya sa trabaho? O katulad ng hinala natin na hindi isang ordinaryong nilalang ang may gawa? Abay malay ko. Si nanay naman ang nakakita sa bangkay ni tatay. Tara na nga. Bilisan mo ang paglalakad. Mauubos na kasi ang gas nitong gasera natin. Sa isang masukal, madilim at tahimik na gubat madalas dumadaan ang magkaibigang sina Tonyo at Magdalena. Higit pa sa magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. Magmula na magsama ang kanilang mga magulang na sina Mang Alejandro at Aling Evelina, ay lalong tumibay ang samahan ng dalawa. Masaya ang pamilya ni Magdalena, pero nang pinatay ang kanyang ama, silang dalawa ni Tonyo ang pumalit bilang magpapanday sa bahay ni Mang David. Ito ay dahil sa malaking pagkakautang ng kanyang ama sa matanda. Pagdating nila sa kanilang tinitirhan, malayo sa bayan, ay natanaw naman nila ang nag-aalalang mukha ng kanilang ina. Ginabi na naman kayong dalawa ng pag-uwi. Bakit pa palaging ganitong oras pinalalabas sa trabaho kayo ni David? Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Kasama ko naman po si Tonyo Kasama rin po sa trabaho namin na sumama sa overtime para naman makabayad na kagad tayo ng utang. Kahit pa, alam naman ninyo na kaliwat kanan na ang patayan sa badyong ito. Sige na, pumasok na kayo sa loob at nang makapagapunan na. Nay, kapag oras mo na kahit nasaan ka pa, mamamatay ka. Kaya wag na ho kayo mag-isip ng kung ano-ano. Masasanay na lamang po kayo na ganito talagang oras ang tamang uwi namin. Hindi pa naman po masyadong delikado Pasado 8:00 pa lang naman ng gabi. Naalala ko po kanina nang mapadaan kami sa gubat, sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng tatay. Ano po ba talaga ang kinamatay ni Itay? Magdalena, pwede ba? Huwag ka na nga magtanong kay nanay tungkol dyan. Baka na naman malungkot na naman yan Kasalanan mo pa. Maganda ka na lang na makakain natin, Gutom na ako. Alam ko naman na gusto nyo ring malaman kung ano nga ba ikinamatay ni Alejandro. Natagpuan namin siya sa kakahuyan. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Ang napansin ko sa sugat niya sa katawan, ang sugat sa kanyang balat ay parang gawa ng talim ng lagari. Napakahayop talaga ng gumawa nun kay tatay. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang sasapitin niya ang brutal na pagpaslang sa kanya. Ayon po sa investigasyon ng mga polis, away raw sa trabaho ang pinagsimulan ng ugat ng krimen.
Pero wala namang makapagturo kung sino ang pwedeng gumawa nun sa kanya. Isa pa, naging palaisipan sa tao na bakit kailangan mawala ang mga bituka ni tatay. Aswang yata ang pumatay sa kanya eh. Ay Diyos ko po, paano mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Walang aswang sa lugar na ito. Hindi sila totoo. May ba tayo ng usapan? Kayong dalawa ha? Trabaho ba talaga ang sadya ninyo? Kaya kayo pumalit sa trabaho ng inyong ama? O may iba pa kayong dahilan? Magtapat kayo. Ayaw kong magising isang araw na pareho na kayong nasa kabaong. Ang nanay naman, hindi po yun mangyayari sa amin ni Magdalena. Tara na nga po, kumain na tayo. Nakakagutom na po eh. Tinatanong ko kayong dalawa. Huwag niyong ilihis ang usapan. Nay, magtiwala po kayo sa amin. Wala talaga kaming ginagawang ikapapahamak namin. Teka, nagugutom na rin po ako eh. Ano bang ulam natin? Kanina pa ho kasi kami hindi kumakain eh. Ay tamang-tama. Nagluto ako ng pinritong longganisa. Paborito niyong dalawa. Makahulugang tiningnan ng ginang ni na Magdalena at Tonyo nang marinig na longganisa ang ulam. Pandidiri ang pumasok sa isip ng dalaga. O ano? Parang natigilan kayo. Eh kasi naman po ang pinag-uusapan natin kanina tungkol sa nawawalang laman loob ni tatay eh. Siyempre, kahawig po yun ng longganisa. Ay sus, kunwari pa kayo. Kapag nakahain na ang pagkain, ang lalaki na ng subo ninyo. Kunwari nang didiri pa kayo. Sus! Napagalpak na lang ng tawa si Aling Evelina na hinabol nito ng palo si Tonyo. Halos mapunit ang labi ni Magdalena sa lapad ng pagkakangiti niya. Habang pinapanood ang kulitan ng dalawa, pagkatapos ay masayang naghain na makakain ng kanilang ina sa lamesa. Nakakailang subo pa lang ng kanin si Magdalena nang maalala niya ang mga gagawin bukas ng gabi. Nay, bukas nga po pala ay gagabin ulit kami ni Tonyo sa pag-uwi. Huwag na po ninyo kaming hintayin ha. Magsara po kayong mabuti ng pinto at bintana. Abay bakit naman? Wala akong kasama dito. Eh, overtime po kami nay eh. Kailangan na po naming tapusin yung trabahong naiwan ni tatay. Tapos na po sana kami. Ang problema, itong si Magdalena, ang bagal kumilos. Takot pang umakyat sa itaas. Pagkatapos hindi naman marunong bumaba. Inaabala pa ako. Makulit kasi itong kapatid mo eh. Ayaw na humiwalay sa iyo. Isa pa gusto rin gawin ang trabaho ng isang lalaki. Hayaan niyo na po nay. Para kapag may nanligaw dyan at paanga-anga, sapul talaga sa martilyong awak ni Magdalena. Hindi natiis ni Magdalena ang pang-aasar sa kanya ng kaibigan kaya't nabato niya ito ng kanin. Saka malakas na napahalakhak ng tawa. Ay, nasarap pa kayo ng pagkain ha. Magsitigil nga kayo. Nay, si Tonyo naman ang nauna eh. Nakakasar palagi na lang ako iniinis. Nay, si Magdalena pong nakatoka magugas ng pinggan eh. Hindi kaya. Mamamaga ang kamay ko kapag nabasa ng tubig. Ikaw na muna. Wala ka namang ginawa kanina eh. Ito, grabe to. Saan ka na pupunta? Hindi ka pa tapos kumain, oy. Matutulog na. Nay, may iwan ko na po kayo ah. May maghuhugas na naman po ng pinggan eh. Natatawang tinakasan ni Magdalena ang kapatid sa hapagkainan at nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto. Isinarado niya ang pintuan at nahiga sa katre. Ilang saglit lang ay nakaramdam na ng pamimigat ng mata ang dalaga at dinalaw na rin agad ng antok. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho ang magkapatid. Hindi na nila hinintay na magising ang kanilang ina papunta sa bahay ni Mang David. Pagdating nila sa malaking bahay na ipinagagawa ng matanda, ay nakita nilang seryosong naghihintay ito sa nakabukas na pinto. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Bakit ngayon lang kayo? Hindi ba sinabi ko kagabi na agahan niyo ang pagpasok para matapos na kaagad to? Kailangan na itong madaliin bago umuwi yung asawa ko. Ang kukupad yung kumilos eh. Pasensya na po. Ano po ba yung uunahin namin pandayin?
Kasi kahapon pinigilan nyo kaming lagyan ng mga slab yung bubong para makabitan na ng yero. Sa bubong yung paglalagyan ng yero, ituloy nyo na para hindi mabasa ng ulan yung ibang mga materyales. Ang bagal nyo kasing kumilos lalo ka na magdalena. Ay teka, nasaan ang mga gamit ninyo? Akala ko po kasi iniwan ng ibang ninyong mga tauhan ng mga gamit nila dito. Kasi sabi nyo sila magpapanday ng bubong. Ay, kalimutan mo na. Nagka-problema kasi ang isa sa mga tauhan ko Anong problema? Huwag ka na nga magsalita. Ayos na po, Mang David. Ako na lang pong aakyat sa itaas. Huwag na lamang po ninyong pansinin tong si Magdalena. Ikaw ang aakyat sa bubong. Ang taba-taba mo. Nanlait pa. Kesa naman sa kanya mukhang tipaklong na balahura. Shh! Kamay ngayon, baka marinig ka. O siya, ikaw na nga ang bahala. Ang gusto ko bago sumapit ang alas 12 tapos na ito ha. Ang maiiwan naman ninyong gawain ipagpapatuloy naman ng mga tauhan ko sa gabi. Ang swerte naman ng mga kupal. Ayaw mo sikatan ng araw. Shh, tumahimik ka na nga. Baka marinig ka ni Mang David Ay, ano yung pinagbubulukan niyo dyan? Magsisimula na po kami. Sige, alis na muna ako. Napagkasunduan namin ng aking mga tauhan na mangaso sa gubat. Kayo namang dalawa, baka pag alis ko puro ngangalang ang atupagin nyo ha. Wala na kayong nagawa kundi magpatay oras para makabayad. Gusto pa sanang umimik ni Magdalena para barahin ang sinabi ni Mang David. Naramdaman naman niya ang palihim na pagsiko ni Tonyo sa kanyang tagiliran. Sige po, kami na po ang bahala dito. Mabuti naman kung ganon. O sige na, alis na ako. Nang makaalis na si Mang David sa harapan nila, ay nagsimula na ang dalaga sa pagpapanday. Bakit pa ba ako pinigilan kanina? Kasi po, hahaba lang ang usapan ninyo Nakakainis talaga Ang bigat-bigat talaga ng loob ko sa matandang yon. Magdalena, mabuti pa ikuha mo ako ng hagdan at ako nang aakyat sa itaas. Agad namang sumunod si Magdalena sa utos ni Tonyo. Kinuha niya ang natitiklop na hagdanan at idinikit yon sa dingding, habang ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa likod ng papalayong si Mang David. Alam mo, nagtitimpi lang talaga ako sa matandang yan. Tayo lang ang ibinibilad niya sa sikat ng araw Siyempre, tayo ang mukhang manhid Huwag ka na nga magreklamo pa dyan. Hawak mo itong hagdan na makaakyat na ako sa itaas. Ang matandang yan ang lagi nagpapakulo ng dugo ko Magtrabaho na muna tayo. Tama na yung satsat. Nagsimula ang araw na iyon para sa magkaibigan. Napakabilis at hindi nila namamalayang gabi na pala. Kailangan na naman nilang umuwi. Sa gubat uli sila dumaan. Sa pagkakataong yon ay wala silang dalang ilaw, kaya pilit na inaaninag ang kanilang nilalakaran. Nakakainis naman. Ngayon pa talaga nakalimutan yung ilaw natin. Tonyo, parang kakaiba yung hangin dito sa gubat ngayon, no? Nakakakilabot dahil sa kakaibang huni ng mga ibon paggabi. Ano na naman ba yung napapansin mo? Ang tagal na nating dumadaan sa lugar na ito, ngayon mo pa na talagang naisipang magtanong ng ganyan. Isa pa, ikaw ang nakalimot magdala, hindi ako. Alam mo naman masyado na ako makakalimutin Ikaw ang nagpaalam kagabi kay nanay Ay nako. Tara na, bilisan mo na yung paglalakad at pati ako nadadamay sa pagiging matatakotin mo. O ano, di ka na umimik dyan. Nakakapagtaka lang kasi. Wala namang produktong maaring mapakinabangan sa halos 5 ektaryang lupain na ito. Pero hindi naisipan ni Mang David na ibenta to. Malay mo, kung talagang maalaga siya sa kabundukan. Isa pa, di ba mga kahoy na ginagamit niya sa kanyang pabahay dito nanggagaling? Ito pa nga napapansin ko Sa tagal nating nagtatrabaho sa kanya, bakit kaya puro mga panggabi lang ang trabaho ng mga tauhan niya? Saka kahit kailan hindi ko pa sila nakikita. Malay mo naman kung nakalaan talaga para sa atin ang trabahong pang-araw.
binigyan lang tayo ng pabor para makabayad nga tayo sa utang. Iba pa rin ang nararamdaman ko eh. Parang may mali. Magmula nang mamatay ang tatay, natakot na silang magpakita sa tao. Saka, hayaan mo na. Ang mahalaga, malapit na tayo makabayad ng utang natin sa matanda. Bakit nga? Anong kinatatakutan nila? Ay nako, bilisan mo na lang maglakad. Para kasing biglang umihip ng malamig ang hangin eh. May dalang mabahong amoy na mula sa nabubulok na katawan ng hayop. Amoy nabubulok na hayop? Halak ka, mataba ka pa naman. Naku, iiwan talaga kita dito. Mabagal ka pang tumakbo dyan. Kesa naman sa'yo, payat at mukhang butiki na parang hindi nahahamugan. Nakakapagbiro ka na ngayon samantalang ikaw nagsimula nito ha. Nihintay na tayo ni nanay eh. Ang alam ko, kaya natin ginagawa to, dahil alam na natin kung anong klaseng nilalang ang pumatay sa ama ko. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangang ilihim yun sa atin ni nanay eh. Seryoso? Alam mo naman kung bakit tayo pumasok sa ganitong trabaho kay Mang David? Oo, kailangan natin mag-imbestiga. Hindi naman alam ni nanay na alam nating aswang ang totoong pumatay kay tatay eh. Dahil kapag nalaman niya, tsak napipigilan niya tayo. Salamat ha. Kasi kahit hindi mo totoong ama si tatay, nararamdaman kong minahal niyo yung tatay ko. Sus, drama nito. Halika na nga, baka magkaiyakan pa tayo. Masayang inakbayan ni Magdalena si Tonyo habang naglalakad. Kahit madilim ay nakikita nila ang daan dahil sa kaunting liwanag ng buwan na sumusuot sa siwang na makakapal na dahon ng mga nagtataasang puno ng nara. Nakakailang hakbang pa lang ang dalawa nang hinarang naman sila ng 4 na lalaki. Nakangisi habang nag-uumapaw ang amoy alak na sumalubong sa ilong ni Magdalena. Pare, lasing na yata kayo eh. Ang mabuti pa umuwi na kayo. Tonyo, bakit hinaharangan nila ang daan natin? Baka naglolo ko lang. Halika na, huwag na lang natin pansinin. Hinawakan ni Tonyo ang kamay ni Magdalena papalayo sa lugar na yon. Pero bigla na lang na humarang sa kanilang daraanan ang nakangiting bungal na lalaki. Hinawakan nito ang braso ni Magdalena kaya't gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. Nang maramdaman ang mainit at madulas na kamay ng isang lalaki. Gusto ko, nakakatingin ka. Pare, huwag naman ninyong bastusin ang kapatid ko. Matuto kayong rumispeto ng mga babae ha. Para naman kayo nakakalalaki eh. Tonyo, tara na nga. Huwag mo na silang pag-aksiyan ng panahon. Akma na sanang tatalikuran ng dalawa ang 4 na mga lalaki nang biglang binigwasan ng suntok ang tiyan ni Tonyo ng payat na humarang sa kanila. Iwinaksi niya ang kanyang braso para alalayan si Tonyo na tumayo mula sa pagkakapilipit ng sakit sa sikmura ng kaibigan. Nabitawan ni Tonyo ang kamay niya. Nakipagsuntukan ito sa lalaking unang nanakit dito. Bumulagta ang payat na lalaki na inaalalaya makatayo ng mga kasamahan nito. Napatras sila dahil baka sa mga mukha ng mga lalaki ang matinding pagnanasa na gumanti sa kanila. Takbo na! Humingi ka ng tulong sa mga tanod na nagro-ronda! Halika na, huwag mo na silang patulan. Sige na, tumakbo ka na! Bilisan mo! Hindi matiis ni Magdalena na makitang pinagtutulungang bugbugin ng mga kalalakihan si Tonyo. Kaya dumampot siya ng putol na sanga na nakita niya sa lupa. Sinugod niya ng hampas ang katawan ng mga lalaki na walang tigil sa pagsipa sa nakahandusay na binata. Tumakbo na! Alis kayo! Huwag niyo saktan si Tonyo! Mangulang iya kayo! Ano ba? Ang tigas ng ulo mo, Magdalena! Umalis ka na! 3 hakbang na lang sana pero napatras siya. Napatigil si Magdalena sa paggampas niya sa katawan ng mga lalaki gamit ang kahoy. Dahil siya ang hinarap na nito. Habang umaagos pa sa noo ang dugo nito, galit na hinablot na matabang lalaki ang tangan niyang kahoy. Nakipaghilahan siya dito, pero mas malakas ito sa kanya kaya't nabitiwan niya ang hawak na sanga ng kahoy. Natumpa siya at napaupo sa lupa habang hindi inaalis ang paningin sa papalapit na matabang lalaki.
Tonyo, bumangon ka na dyan, tulungan mo ako! Hoy, kayo mga ungas! Ako ang harapin nyo! Tonyo! Sabay-sabay na napalingon ng 4 na mga kalalakihan habang humahalakak ng tawa na parang mga halimaw. Lahat ay sumugod sa kinaroroonan ni Tonyo at pinagtulungan itong bugbugin ng kaibigan. Wala itong nagawa para lumaban dahil hawak ito ng 2 lalaki sa tigkabilang braso nito. Nang matapos ito sa pananakit kay Tonyo ay si Magdalena naman ang binalingan nito. Hinawakan nila ng maigpit ang kamay ng dalaga saka inihiga sa damuhan. May pumipigil din sa kanyang 2 binti. Habang nakikita niyang pilit na bumabangon si Tonyo, pinagsasampal siya ng mga ito. Pumutok ang labi niya. Sinuntok din ang kanyang sikmura kaya lalo siyang nakaramdam ng panghihina ng katawan. Sa pilitan siyang hinubara ng damit. Hayop kayo! Umalis kayo sa ibabaw ni Magdalena! Wag! Mawa kayo! Tonyo, tulungan mo ako! Itong sa inyo! Ayaw niyong makinig ha! Pinagtatatadyakan ni Tonyo ang mga lalaking pilit na nanggagahasa kay Magdalena. Kaya ito naman ang binalingan at walang tigil na pinagsususuntok sa sikmura ang binata. Yakap ang sariling katawan ay nanlalabo ang paningin ni Magdalena. Kitang-kita niyang papalapit ang mga ito sa kinaroroonan niya. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa takot. Lalo na at nakitang napansin niyang parang nawalan ng malay ang kaibigan. Magdalena, pakiusap, tumakbo ka na! Huwag kayong lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami! Papatayin ko kayo kapag may nangyari masama sa kapatid ko! Sa kabila ng paghihirap ng pagsasalita ni Tonyo ay nagawa pa rin itong tumayo. Tinulungan ito si Magdalena para hindi magtagumpay ang mga lalaking langung-lango sa alak. Kaya lang ay nahablot pa rin si Magdalena ng mga lalaki at sapilitang inihiga sa lupa. Mabigat ang lalaki na nakaibabaw sa kanyang katawan. Buong lakas niyang sinipa ang pinakamaselang parte ng katawan ng lalaki. Namilipit ito sa sakit kaya nagkaroon siya ng pagkakataong lapitan si Tonyo at hilahin ito sa makapal na damuhan para pansamantalang magtago. Muling dinambahan sa likod ang dalaga at si Tonyo na ang lumaban dun sa lalaking gustong-gustong makaisa kay Magdalena. Umalis kang peste ka! Papatayin kita! Tonyo! Papatayin ko muna kayo bago nyo magawa ang mga binabalak ninyo! Pagsundok ni Tonyo sa lalaki ay bumagsak yun sa lupa at nagbandang tatakbo. Pero halos manginig ang buong katawan ni Magdalena nang mula sa madilim na bahagi ng kakahuyan ay lumabas ang isang nilalang. Napaupo sa tabi niya si Tonyo habang nakatingin sa bagong dating. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Ang kamay ng nilalang ay parang isang lagari. Ang mga mata, kulay dilaw. At ang mga tenga ay mataas pa sa kanyang ulo. Tonyo, ano nang gagawin natin? Bukod sa walang ilong ang nilalang, Diyos ko, pati ang kanyang katawan ay balot ng tinik. Naninigas ang paa ko. Hindi ako makatayo. Tumayo ka! Tisin mo! Kailangan na nating umalis dito! Aswang nasa harapan natin! Mabuti pa iwan mo na ako. Masyadong nabugbog ang katawan ko kaya hindi ko na maigalaw. Walang nagawa ang magkaibigan kundi ang panoorin sa harap nila kung papaanong hiniwa-hiwa ng nilalang ang tiyan ng biktima gamit ang kaliwang kamay nito. Hindi na rin nakatakbo ang tatlo dahil nasugatan na ang mga ito sa leeg. Tama ko. May aswang sa gubat na ito. Tumakas na tayo bago niya tayo mapansin. Natitiyak kong ang 4 na lalaki ngayon nasa sadya niya, hindi tayo. Nagkakamali ka. Walang pinipili ang aswang. Kapag naubos niya ang laman loob ng mga lalaking yan, tayo naman ay susunod niya. Pero dahil sa puwersahang pagpunit ng halimaw sa tiyan ng mga biktima, tumalsik sa kanilang mukha ang mabahong amoy ng balansang likido at nalasahan pa ni Magdalena ang pait ng sariwang dugo na dumikit sa kanyang labi. Pagangat ng kanilang mukha ay nagkatamaan sila ng tingin ng halimaw na tapos ng manginain. Umangil ito na sumasayaw-sayaw sa paglalakad habang papalapit sa kanila. Nawala ang iniindang sakit ng katawan ng dalawa at mas nangibabaw ang kagustuhan nilang makatakas. Diyos ko,
Tumayo ka na dyan, Magdalena. Tara na, tumakbo na tayo. Saglit ang damit ko. Hayaan mo muna yan. Gusto mo bang mangyari din sa atin ang nangyari sa kanila? Masakit at mahapdi ang mga natamong sugat sa katawan ni Magdalena. Kaya nang maramdaman ng dalaga ang malamig na kamay ng aswang, ay itinulak niya papalayo si Tonyo. Umawa ka sa kamay ko. Sipain mo siya sa kanya katawan. Matinik ang katawan niya eh. Galit na galit at gigil na gigil ang aswang sa paghawak sa magkabilang braso ni Magdalena. Nakita pa niyang dumampot ng kahoy si Tonyo at pinaghahampas nito ang likod ng halimaw. Pero nabigo ang binata at naputol pa ang sanga ng kahoy. Bitiwan mo si Magdalena! Tonyo, tulungan mo ako. Bitiwan mo ang mga bata. Ako ang kaharapin mo, walang yaka. Meron kang matanda ka! Gulat na napatingin si Magdalena sa halimaw na nasa kanyang harapan dahil sa bigla nitong pagsasalita sa halimaw na tinig. Masyado ka ng maraming napapatay. Ako ang kaharapin mo. Ibigay mo sa akin ang bertud mo. Lumabang ka ng patas. Saka ako pakakawala ng masarap na putaying ito. Tukoy ng halimaw kay Magdalena. Nabigla na lang sila sa bilis ng pangyayari nang mula sa malayo ay tumalo ng mataas sa matandang babae. Pagbagsak nito ay sakto sa kinaroroonan ng aswang. Nagpambuno ang dalawa sa gitna ni na Magdalena at Tonyo. Tonyo, ayun na. Hayaan na natin sila. Pero paano matandang tumulong sa atin? Malakas siya at sanay sa pakikipaglaban kaya umuwi na tayo. Tumakbo na tayo. Tangka na sanang tatakbo si Tonyo at nahagip naman ito sa liig ng halimaw. Umangat ang paa nito sa damuhan kaya tumulong na siya para iligtas ang kaibigan. Buong tapang niyang sinipa ang maselang parte ng katawan nito kaya natumba ang aswang at namilipit sa sakit. Ano pa ang inihintay nyo? Tumakbo na kayo bago pa tayo maamoy ng mga kasamahan niya. Sa likod niyo, Lola! Diyos ko po. Ipinaghampasan ng aswang ang katawan ni Lola Celeste nang mahawakan ito sa binti ang matanda. Hindi nila matiis na iwanan ito kaya kumuha ng bato si Magdalena para ipukpok sa ulo ng aswang. Nakabuelo ang matanda at magkakasunod na pinaghahampas nito ang ulo ng halimaw gamit ang hawak nitong martilyo. Mapapatay na sana na matanda ang nakahandusay na kalaban nang mula sa di kalayuan ay nakarinig sila ng malalakas na huni ng kakaibang hayop. Tunog na katulad ng ungol ng baka. Baka yan na po yung kasama ng aswang na yan. Sa bahay ko, doon tayo magtago. Balot yun ng proteksyon ko laban sa mga halimaw na yan. Bilisan niyo ang pagtakbo. Halika na, Magdalena. Sumunod na tayo sa matanda. Bilis! Walang inaksayang oras sina Magdalena at Tonyo. Sumama sila sa matanda na mabilis pa tumakbo kaysa sa kanila. Anong ina yun? Nagtatawag ng kasamang maghahanap sa inyo para patayin kayo. Pero bakit po kami? Dahil nakita niyo ang kanilang itsura. Sumama kayo sa akin. Doon tayo magtatago sa kuweba. Po? Bahay niyo? Oo. Sagradong tirahan laban sa masasamang elemento na naninirahan sa gubat na ito. Humantong ang tatlo sa bukana ng yungib. May mga nakalawit na damong ligaw at mula sa mga puno ng sanga ay nagkalat naman ng maraming mga tarsier o mamag. Nakatingin ang mga malalaki nitong mata sa kanilang dalawa. Pagpasok nila sa loob ay inilapag na matanda ang isang martilyong may katamtamang laki. Kayo lang po nakatira dito? Mukhang matagal na po kayo sa kuwebang to ah. Sandali, maupo muna kayo. Inulan na naman ninyo ako ng katanungan eh. Malalim ang sugat nyo sa katawan, lalong-lalo ka na lalaki. Tonyo po. At ito naman po si Magdalena, kapatid ko po. Ngayon ko lang po kayo nakita sa balyong ito. Ano po bang mga halimaw ang nakita namin kanina? Sila ang mga aswang na kung tawagin ay hukagan. Mapanganib sila at hindi basta-bastang nagpapatalo. Layunin nilang bawiin ang bertud na nasa pangangalaga ko. Kaya ngayong nalaman na nilang iniligtas ko kayo, hindi na sila titigil hanggat hindi kayo nahuhuli. Kaya ang mabuti pa ay dumito muna kayo kahit mga ilang araw lang. Pero
Paano po ang aming ina? Natitiyak po namin mag-aalala po yun sa aming dalawa. Kilala ko ang inyong ina, si Evelina. Asawa siya ng huling biktima ng hukagan. Kung ganon, totoong biktima ng aswang ang aking ama. Pero bakit walang pag-uulat ang mga pulis tungkol dito? Maimpluwensya ang nasa likod nito. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung sino ang nasa likod ng patayang ito. Ang halimaw po na kalaban natin kanina, sino siya? Maingat ang pinuno ng halimaw. Hindi sila basta-basta nagpapahuli. Pero isa lang ang natitiyak ko. Pipilitin niyang mabawi ang bertud ng mamag o tarsier. Bertud ng mamag? Lola, ano po pa pinagsasabi niyo? Nagmula ang bertud ng mamag sa dumi ng tarsier. Lumalabas yon kapag ang mamag ay dumumi sakto ng hating gabi. Bihira itong makuha dahil iilan na lang ang nabubuhay sa lugar natin ng mga ganitong klaseng hayop. Pwede po ba naming makita ang bertud? Kaya po ba kanina ay walang takot yung hinarap ang mga aswang? Hindi kagad nakapagsalita si Lola Celeste, sa halip ay dinampot niya ang martilyo at pinaikot-ikot yun sa hangin habang nakaharap sa kanila. Ang kulay dilaw na bato sa ulo ng martilyo. Ito ang bertud na matagal ko nang iniingatan at naghahanap na mapagpapasahan. Isang dalagang nagtataglay ng busilak na puso at malinis ang kalooban. Isang taong may lakas ng loob na labanan ng pinuno ng hukagan. Hanggang ngayon po ba wala pa kayong natatagpuan na posibleng pumalit at magmana sa inyong taglay na bertud? Meron na. Matagal ko na siyang sinusubaybayan. Kaya lang napapansin ko ang dalagang tagapagmana ng martilyong ito ay may matindi pa rin galit sa puso. Hindi po ba ito makakabisa kung puno ng galit ang puso ng pagmamanahan nito? Sayang naman po kung ganun. Magandang armas po sana ito sa... Saglit na natigilan si Magdalena nang mapansin sa kanyang titig na titigang matanda. Parang bigla niyang naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ikaw ang nakatakdang magmana ng pinakamalakas na bertud ng mamag. Naku, nagkakamali po kayo. Nakita naman po ninyo kung gaano kaduwag si Magdalena. Tonyo, hindi yon ang sapat na basihan para sa kapangyarihan ng bertud. Kundi ito ang nakatakda sa buhay ng dalagang ito. Tumadaloy sa kanyang ugat ang lahat ng mga katangiang dapat taglayin ng isang mandirigma. Kapag sumapit ang kapistahan ng mga hukagan, 15 mga dalagang nakatakda nilang bihaging alay para sa kanilang pinuno. Meron na po ba kayong pinaghihinalaan? Sa ngayon ay wala pa. Patuloy lang ako sa pagmamatsyag. Muntik na kayo kanina. Kung hindi napaagang dating ko, malamang kwento na lang kayo. Nagulat nga po ako kanina. Ang inaalala ko lang po ang nanay. Pagkabanggit ni Tonyo sa kanilang ina, ay biglang nagmadali sa pag-alis si Magdalena pero pinigilan nito na matanda. Hindi na rin naman kita mapipigilang umalis. Ang mabuti pa, dalhin mo muna ang martilyo. Para sa iyo talaga ito. Isa pa, kailangan magamot agad ang sugat mo. May indikasyong mahawa ka ng pagiging hukagan at maging isang tulad nilang halimaw. Pasensya na po pero wala po akong panahon sa mga pinagsasasabi ninyo. Hindi ako nararapat sa pakikipaglaban sa mga hukagan kung kanina nga po wala akong nagawa para ipagtanggol ang aking sarili. Kukuha pa ba ako ng mga panibagong responsibilidad? Humanap na po kayo ng ibang mapagmamanahan ninyo dahil hindi ko po yan matatanggap. Bumaka sa mukha ng matanda ang lungkot, kaya naman ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso ay unti-unting lumuwag. Pasensya na po Lola pero gagawa pa kami ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Tara na, Tonyo. Natitiyak kong nag-aalala na sa atin ng nanay. Baka mapano siya. Hindi na hinintay ni Magdalena na magsalita si Lola Celeste. Tinalikuran na nila agad ito at mabilis na tinahak ang daan pauwi. Hindi na sila dumaan sa gubat.
nagtiyaga silang umikot sa kabilang gubat para makalihi sa lugar kung saan napatay ang 4 na kalalakihan. Pagdating nila sa tapat ng kanilang bahay, ay nakita nilang malungkot na nakaupo si Aling Evelina sa may pintuan. Napatayo ito sa kinauupuan nang makita sila na dumarating. Diyos ko naman mga bata kayo. Bakit naman masyado na kayong... Nagpaalam po kami, Nay, na gagabihin kami ng pag-uwi. Napano mukha mo, anak? Pati ang labi mo. Ikaw rin, Tonyo. Ano pa nga nangyari sa inyo? Napaaway po kami sa kanto. May bumastos po kasi kay Magdalena eh. Mabuti na lang po at may umawat sa amin. Mga kabataan lang na napainom. Ay sige, pumasok na kayo sa loob nang magamot ko ang mga sugat ninyo. Kaya pala ako kinakabahan dahil napasubo na kayo sa gulo. Alam ni Magdalena na may dahilan si Tonyo kung bakit kinailangan itong magsinungaling sa kanilang ina. Pagpasok nila sa loob ay mabilis na kumuha si Aling Evelina ng maligamgam na tubig at bulak para malinisan ang kanilang mga sugat. Walang imik ang dalawa habang pasimpleng nagtititigan. Ano nang balak ninyo? Babalik pa ba kayo sa trabaho? Opo, Nay. Nagkasundo na rin naman kami ng mga nakaalita namin. Saka gusto na po naming madaliin ni Magdalena ang trabaho para matapos ng bayaran ng utang sa matandang yun. Alam ba niya ang tungkol sa mga nangyari sa inyo? Nako, dapat talagang makausap ko ng lalaking yan para maiwasan niyang pauwiin kayo ng gabi. Mahirap na, baka sa susunod hindi lang ito mangyari sa inyo. Baka mas malala pa dito. Hindi na po mauulit yun. Naalala ko nga pala, Nay, may kilala po ba kayong Lola Celeste? Bakit na itanong mo? Wala akong kilalang Lola Celeste. Bakit? Nakilala niyo ba siya? Opo siya po ang tumulong sa amin para hindi po kami mapahamak sa kamay ng mga kabataang nanggulo sa amin. Kilala po niya si tatay. May sinabi ba siya tungkol sa ama ninyo? O nagtanong ba kayo sa kanya? Naramdaman ni Magdalena na parang biglang nagbago ang kilos ng kanyang ina. Minadali nito ang paglalagay ng gamot sa labi niya at natatarantang napatayo sa pagkakaupo. Bakit parang balisa po kayo nang mabanggit namin ng tungkol sa matanda? Nag-aalala po ba kayong malaman namin ng totoong pumatay sa aking ama ang aswang nahukagan? Alam na namin ang totoo, Nay. Kahit hindi pa namin nakakausap ang matanda, naghihintay lang kami na sabihin niyo sa amin ang totoo. Kaya ba napilitan kayo magtrabaho kay David para tiktikan niyo kung sino ang totoong salarin sa pagkamatay ni Alejandro? Hindi naman po kami nagagalit sa inyo, Nay. Naiintindihan po namin kung bakit nagkakaganyan kayo. Hindi na po ninyo kami mapipigilang magsagawa ng sarili naming pag-iimbestiga. Sinadya ni Magdalena na huwag sabihin sa ina ang tungkol sa inaalok ng matanda sa kanya. Kitang-kita niya kung paanong nataranta si Aling Evelina sa mga tanong nila. Bigla siyang nakaramdam ng awa para dito. Sige na po, magpapahinga na po ako. Nakakapagod po kasi ang araw na ito. Ako naman po magsasara ng mga pinto't bintana. Sigurado ba kayong ayos lang talaga kayo? Opo, Nay. Napahinto sa pagakbang si Magdalena nang makarinig siya ng sunod-sunod na kalusko sa likod ng kanilang bahay. Hindi naman agad yon napansin ni Tonyo na tuloy lang sa pagsasara ng pinto at bintana. Oh, bakit? Wala ka bang narinig? Para kasing may tao. Hindi parang tao, Nay. Mukhang nasundan tayo, Tonyo. Ano bang nasundan? Nakakatakot na kayong dalawa, ha? Hindi kayo nagsasabi sa akin ng totoo. Ganun din naman po kayo, Nay. Naamoy mo ba, Tonyo? Amoy nagbubulok na laman ng hayop na nagmumula sa ating kusina. Sandali at titingnan ko. Ako nang titingin. Nasaan ba ang dating itak ni tatay? Hindi ako mapalagi sa naaamoy ko ngayon. Kunin mo, Magdalena, sa inyong kwartong itak ng tatay mo. Nakasabit yon sa dingding. Opo, Nay. Agad na nilapitan ni Magdalena ang pintuan ng kanyang silid. Pero pagbukas at pagpihit niya ng seradura ay sumalubong sa kanya ang napakabahong amoy. Ganun na lang ang pagkabigla niya nang mula sa bintana ay pumasok ang isang aswang. Ang tagal mo na. Diyos ko, napasok na tayo ng halimaw. Tonyo,
Hawakan mo ang nanay. Kapag umatras ako, isasara ko ang pinto ng aking silid. Maghanap ka ng pwede nating magamit na sandata panlaban sa hukagan. Eksaktong pagsara ni Magdalena ng pinto ang pagsugod sa kanya ng aswang. Lumika ito ng tulong na tulad sa asong nagagalit. Kinalampag nito ang dingding na pilit lumalabas sa isinarado niyang pinto. Ito, martilyo na lang ang gamitin natin. Umalis na tayo dito mga anak. Papatayin nila tayo. Kumuha na lang po kayo ng asin sa kusina. Ikaw naman, Tonyo. Ikuha mo ako ng matigas na kahoy na ipangsasara ko sa mga pinto. Bilisan mo, masyadong malakas ang aswang. Mabilis na kumilos ang tatlo para pigilan ng pagbabantang pumasok ng aswang na ikinulong niya sa loob ng kanyang silid. Ganon din ang iba pang mga nasa labas na naghahanap ng ibang butas na mapapasukan. Ayan, naiharang ko na ang kahoy. Heto naman ang asin pati ang bawang. Anong gagawin ko sa mga bagay na ito? Isasabi po natin sa kanila para lumayo sila sa bahay natin. Malapit na nila mabuksan ang pinto sa kusina. Ganon din ang pinto sa sala, anak. Malapit na rin nilang buksan. Ngayon lang ako nakakita ng totoong itsura ng aswang na hukagan. Kamukha nila ang mga unggoy pero matulis ang tenga at maraming tinik sa balat. May isa pa silang kakayahan, Nay. Ang kamay nila ay nagiging isang lagari na ginagamit nila para hiwain ang tiyan ng kanilang biktima. Dahil sa mga narinig ay nakita ni Magdalena na biglang nanginig sa takot ang kanyang ina. Habang walang tigil sa pagsulyap sa mga pinto na patuloy na binubuksan ng halimaw sa labas. Mukhang tama sinabi sa atin na matanda. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo napapatay. Bakit? Anong dahilan? Dahil po sa bertud ng mamag na nasa pangangalaga ni Lola Celeste. Ako raw po ang nakatakdang tagapagmana ng kapangyarihang taglay ng bertud laban sa mga hukagan. Pero hindi po tinanggap ni Magdalena ang alok na matanda eh. Ito naman ang nangyari sa amin. Dahil akala ng aswang na nasa pangangalaga mong bertud. Diyos ko, Magdalena, ano ba itong pinasok ninyo? Hindi ko rin po alam, Nay. Natatakot ako para sa kaligtasan natin. Sabay-sabay na napako ang kanilang paningin sa pumasok na aswang sa kanilang sala. Nakangisi na parang nakakita ng mga pagkaing walang katulad ng sarap. Nasira ang pinto at halos nagdulot yun ng takot sa kanilang tatlo. Nay, sa kwarto ko po. Doon kayo magpunta. Magdalena, samahan mo ang nanay. Paano ka, anak? Tara na, Nay. Tonyo, kunin mo itong asin. Isaboy mo sa kanya. Pagkaabot ni Tonyo sa asin na ibinigay ni Magdalena, ay agad nitong isinaboy sa mukha ng papalapit na halimaw. Tumama ang asin sa katawan ng aswang. Takbo, Nay! Hindi tumatalab sa kanilang asin! Nariyan na sila. Nasira na nila ang pinto at ang dingding. Tonyo, Nay, bilisan niyo, pumasok na kayo. Nay! Bilis na, Nay! Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Mamamatay na tayo dito. Halos silahin ni Magdalena ang natulalang ina para makapasok sa nag-iisang kwarto na bukod tanging hindi napapasok ng mga hukagan. Konting-konti na lang at ang natitira nilang pag-asa ay nawasak na rin. Saka lang naalala ng dalaga ang kanina pa niyang hawak na martilyo. Pagpasok ng aswang na dumaan sa bintana ay lakas loob na sinalubong ni Magdalena ng pagpalo ng martilyo sa ulo. Sinugundahan naman yun ni Tonyo. Nay, magtago po muna kayo sa ilalim ng katre. Huwag na huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nay, huwag po kayo matakot. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Paano ko mapapanatag eh? Parang hindi basta-basta halimaw ang pumasok sa bahay natin. Ilang saglit pa ang lumipas ay nakarinig na sila ng malalakas na paglagabog ng mga katawan ng aswang sa dingding. Nagkagulo sa labas ng kanilang bahay na sinundan ng malalakas na sigaw ng boses na matanda. Isang lingwaheng nagbigay ng takot sa iba pang mga halimaw na nakipagpambuno sa taong may taglay na kakaibang lakas at liksi ng katawan. Parang boses yun ni Lola Celeste ah. Celeste ba kamo? Yung matandang may hawak ng bertud ng mamag? Opo, Nay. Tinutulungan niya tayo. Sa sobrang tuwa ni Magdalena na makita ang matanda, ay lumabas siya ng kwartong pinagtataguan nila. Dinerecho sa harap ng kanilang bahay. Kasunod sina Aling Evelina at Tonyo, bakas ang paghanga sa matanda.
Napakahusay makipaglaban ni Lola. Halos lahat ay bumagsak sa lupa habang naliligo sa sarili nilang dugo. Nagsaad si Lola Celeste ng isang orasyon na siya lang ang nakakaintindi. Ha? Anong klaseng lingwahe po ang inuusal ni Lola, Nanay? Sa tingin ko ay pagbibigay dagdag lakas sa epekto natatama sa katawan ng aswang. Orasyon, Nay. Teka, bakit alam po ninyo? Bago sa iyo, sa akin unang inialok ni Lola Celeste ang bertud. Pero dahil nag-asawa agad ako, hindi ko na nahawakan ng martilyong may bertud ng mamag. Ang mga salitang binibitiwan ni Lola, kung hindi orasyon, ano pong ibig sabihin nun? Nakikiusap siyang kilalanin ng hawak niyang martilyo kapag natagpuan na ang may-ari ng susunod na tagapagmana. Unti-unti nang mawawalan ng bisang bertud, parang matutulog. Kapag inusal niya ang mga salitang yon, magigising ang kakayahan nito. Habang nagpapalitan ng pagtatanong ang tatlo, ay abala naman sa pakikipaglaban si Lola Celeste. Hindi kinaya ng mga aswang ang kakayahan ng matanda, kaya na makahanap ng tiyempo ay kumaripas ng takbo ang mga halimaw. Naiwan ang mga nasawing bumagsak sa lupa, habang nakakalat ang dugo sa buong katawan nito. Nilapitan ng tatlo ang mga nakahandusay na kalaban. Hindi sila makapaniwalang napabagsak na matanda ang tatlong hukagan. Ang galing niyo, Lola. Pangalawang beses niyo nang iniligtas ang buhay namin. Masyadong matigas sa mga ulo ninyo. Alam niyo ba sa ginawa niyo ito ay inilagay niyo sa panganib ang buhay ng sarili niyong ina? Po? Bakit naman po? Si Evelina ang gagamitin nila bilang kahinaan ninyo, kapalit ng bertud. Kapag napasa kamay ng mga hukaga ng martilyong ito, manganganib ang lahat ng nakatira sa baryong ito. Yun ay dahil sa katigasan ng mga ulo ninyo. Pasensya na po, pero hindi niyo naman po masisisi ang mga bata kung bigla silang natakot sa pagpapakita ninyo. Isa pa wala po kaming obligasyon dapat na gampanan sa bertud na yan. Huwag ka na munang sumagot, anak. Tama ang sinabi ni Lola Celeste. Kapag hindi pa kayo kumilos, mapapahamak ang mga tao sa baryong ito. Pero Nay, wala nang pero. Kailangan na nating umalis dito bago pa sila bumalik para guluhin kayo at patayin ng tagapagmana. Sa gubat po ba uli? Sa kuweba na inyong tinirhan tayo magtatago? Hindi. Mas makabubuting doon muna tayo sa dating tirahan ng aking anak. Tara na po. Kung gano'n kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Kahit tutulang loob ni Magdalena ay napasunod na lamang siya sa paglalakad ng tatlo na nasa unahan niya. Wala siyang imik na pinagmamasdan ng martilyong hawak ni Lola Celeste. Ilang minuto ang lumipas bago nila narating ang bahay na may hagdanan papunta sa itaas ng puno. Naririto na tayo. Hindi na nila tayo masusundan dito. Kahit matunto nila tayo sa bahay na ito ay hindi rin sila makakakyat sa punong ito. Pambihira, bahay na nasa itaas ng puno. Dinaig pa natin ang kwento ni Rapunzel sa dating ng tirahan natin. Sus, tumahimik ka nga. Akala mo ba biro lang ang lahat ng ito? Nagsisimula ng sumiklab ang laban. Ewan ko na lang kung makuha mo pang tumawa kapag nakita mo ng aktwal na dami ng mga hukagan. Ganyan naman po si Tonyo pero natatakot na po yan. Isa ka pa. Hindi ko alam kung ano mga pumasok sa mga utak ninyo. Para kayong pumasok sa lungga ng mga aswang na umatras naman sa laban. Hindi naman kami aabot sa ganito kung sinabi po ninyo ang totoo sa amin tungkol sa pagkamatay ng aming ama. Wala na tayong magagawa, kundi ang harapin ang nakatakdang misyon para sa iyo, Magdalena. Ewan ko po, paano kung mabigo ako? Lalo naman kayong pinarusahan kung pati ako mawawala sa inyo. Halina kayo sa loob. Marami tayong mga pag-uusapan. Wow! Hindi dumaan ng hagdanan. Tinalon lang ang bahay. Kung ako sa'yo, tanggapin mo na yung inaalok na matanda. Matuto ka na umakyat ng matataas na lugar kagaya ng ginagawa ni Lola Celeste. Ano ba kayong dalawa? Para lamang kayong naglalaro. Tara na, umakyat na tayo sa taas. Pagkatapos kong makita ang itsura ng halimaw, parang nakikinikinita ko pa rin sila sa aking isipan.
Yakap ang sariling braso ni Aling Evelina habang inaakyat ang hagdan na yari sa bilog na kawayan. Si Tonyo naman ay sumunod na rin sa ginang at si Magdalena ang pinakahuling umakyat sa itaas. Maupo muna kayo sandali at ikukuha ko muna ng salabat ng nanay ninyo para mawalang pamumutla. Natakot din ako kanina nang makita ko kung gaano karaming hukagan ang nasa labas ng inyong tahanan. Talaga po bang wala ng ibang paraan kung paano mapipigilan ng pag-asik ng lagim ng mga aswang? Sa palagay ko, Magdalena, tama lang na tanggapin mo na ang kakayahan ng Bertud. Ang inaalala ko lang papaano ang 4 na lalaking pinaslang ng mga aswang sa gubat? Sinong pinatay? Ano bang pinagsasasabi ninyo? Pinagtaka ang halayin ng anak mong si Magdalena nang dumating ako para tulungan sila. Pero nang balikan ko ang mga bangkay, wala na akong natagpuan doon ng kahit na anong bakas ng tao. Nilinis po nila ang mga ebidensya. Mukhang may nagbibigay proteksyon sa mga aswang. Heto ang bertud ng mamag. Hawakan mo. Saka mo ibalik kung ayaw mo ang tungkuling ipinapasa ko sa iyo. Ikaw na ang bahala sa martilyo na matagal kong iningatan. Ito po bang dilaw na bato sa ulo ng martilyo ang tinutukoy ninyong bertud? Magbabago rin po ba ang kilos ni Magdalena kung sakaling gamitin niya ito? Tama po bang ibigay kagad sa kanya ang martilyo? Oo, dahil hindi na siya patatahimikin ng mga hukagan hanggang hindi nila nakukuha ang bertud. Napansin ko po kanina na walang epektong asin sa mga aswang. Dahil yung hawak mo, wala nang iba ang makakatalo sa mga halimaw na unti-unting pumapatay ng tao. Sa unang pagbilog ng buwan, ay magkakaroon ng pagtitipon-tipon ng lahat ng mga hukagan. Paano ko naman po sila matatalo kung hindi ko alam ang kakayahan ng armas na hawak ko? Ang bertud ng mamag, na kilala sa Ingles bilang tarsier, ay isang nocturnal o panggabing hayop. Aktibo lamang ang mga mamag tuwing gabi kung kailan naghahanap sila ng kanilang mga makakain. Kilala ang mga mamag sa taglay nilang mga naglalakihang mga mata. Ito ang tumutulong sa kanila upang makahanap ng mga makakain sa gitna ng kagubatan. Pero kagaya ng isang bertud, ang lahat ng ito ay tataglayin ng martilyong hawak mo. Sa kabilang nagkakaroon ng bisa ang bertud. Kung ganun po limitado lang ang kakayahan ng bertud. Pero pinakamalakas sa lahat ng uri ng bertud. May taglay itong bigat na kayang dumurog ng bungo ng tao. Kakayahang pataasin ng pagtalon sa halos 3 beses na ulit sa taas ng tao. Kaya niya rin pagaanin ng katawan para magpalipat-lipat sa mga sanga ng kahoy. Magtataglay din siya ng kakaibang bilis na hindi agad siya matatamaan ng pag-atake ng hukagan. Paano kung sa araw umatake ang aswang? Kung kailan walang bisa ang kapangyarihan ng bertud? Imposible yung mangyari. Sa gabi lang sumasalakay ang mga halimaw. Masusunog sila kung lalantad sila sa liwanag ng umaga. Ngayon pa lang pag-aaralan ko na pong gamitin ito, Lola. Halos mapuluha sa sobrang tuwa si Lola Celeste nang tanggapin ni Magdalena ang bertud ng mamag. Lola, dito lang po ba sa Bohol naninirahan yung mga hukagan? Paano sila nagsimula? Ang tawag sa lahi na nagpasalin-salin ay area. Ito yung namamana ng mga anak sa kanilang ninuno. Pero bakit po ako nagmana ng bertud samantalang hindi po ako ang inyong kadugo? Hindi naman ako ang pumili sa'yo, kundi ikaw ang pinili ng bertud. Hindi kita kadugo pero nararamdaman ng martilyo na kapag nasa panganib ang nagmamay-ari sa kanya. Paano? Umiinit din ang hawakan na parang isang radar. Nalalaman nito kapag may aswang sa paligid. Matutulog na po muna ako. Para kasing bigla akong inantok pagkatapos kong uminom ng salabat. Sige po, Nay. Magbabantay muna ako sa labas. Matapos ang kanilang pag-uusap ay matagal na pinagmasdan ni Magdalena ang martilyo. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pag-iinit ng hawakan nito.
Anak ng tipaklong, nasundan tayo. Kung sa bagay, mag-uumaga na rin. Hintayin natin ang pagliwanag at harapin ang kahinaan ng aswang. Masusubukan ko po yata kagad ng kakayahan ng martilyo. Tanya, huwag kang magpakita sa kanila. Baka makaisip ng paraan ng mga hukagan. Magsimula na naman ang away. Ano po kaya kung subukan ko ng gamitin ang sandatang ito? Huwag. Kung kinakailangan, dapat hindi nila malaman na nasa iyo ang bertud ng mamag. Ang ganda po pala ng tanawin dito. Kitang-kita ang pagtaas ng araw. Sa palagay ko po, umalis na sila. Nawala po yung pag-init nitong hawakan ng martilyo eh. Mamaya ay magsisimula ka ng magsanay kapag natutunan mo ang mga kakayahan ng bertud. Hindi ka na matatakot lumaban sa mga aswang. Kagaya ng inaasahan ay sumalang agad sa unang pagsasanay si Magdalena. Nasa itaas siya ng puno kaya nakatingala naman ang tatlo sa kanya. Mag-iingat ka! Kailangan mo lumipat sa kabilang sanga. Sige na, gawin mo na! Po! Diyos ko po, takot ako sa matataas. Kahit nagrereklamo ay sinubukan ni Magdalena na magsanay sa pagpapagaan ng kanyang katawan. Hindi siya makapaniwalang nagawa niyang makalipat sa kabilang sanga. Nagawa mo! Tuwan-tuwa ka, Tonyo. E tignan mo ang labi ni Magdalena. Para nang ibinabad sa suka. Mukhang nagkakasiyaan kayo pagkatapos ninyong hindi pumasok sa trabaho. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Magdalena nang marinig ang galit na boses ni Mang David. Mang David, paano po ninyo kami nahanap dito? Natural na mahanap ko kayo. Lupa ko itong pinagtataguan ninyo. Tinatakasan ba ninyo ang utang niyo sa akin? Nako, nagkakamali ka. May hindi lang nangyaring maganda sa kanila kagabi. Wala akong pakialam. Hoy, tanda! Hindi kita kinakausap Si Magdalena at Tonyo ang sadya ko rito. Bakit hindi ako makikialam? Kung kausapin mo sila para bang nabili mo na ang buhay nila. Magpasalamat ka na lang at kahit papaano nagtatrabaho sila sa'yo. Sinusubukan mo ba ako? Gusto mong tama ka sa akin, Sobra naman po yata kung sasaktan niyo si Lola dahil lang sa hindi namin pagpasok sa inyo. Ba't ang lintik na ito? Gusto mong tamaan? Hay! Ako ang harapin mo! Hindi yung babaeng walang kalaban-laban sa'yo! Saktong umangat ang palad ni Mang David para sampalin si Magdalena. Ang pagbaba naman ni Aling Evelina galing sa bahay na matanda. Pasensya ka na, David. Talagang nagkaproblema lang kami. Babayaran namin ang utang ng asawa ko. Bigyan mo pa kami ng konting panahon. Panahon? Halos natagalan na ako sa pagpapagawa ng bahay para sa asawa ko. Inutil ka talaga kahit kailan. Mahilig kang magpaasa. Tatalikod na sana si Mang David nang mapansin nito ang hawak na martilyo ni Magdalena. Kaya siguro hindi kayo pumasok ngayon dahil may bago na kayong trabaho. Bukas, kapag hindi kayo pumasok, itong ina nyo ang gagawin kong collateral para magtino kayo. Bakit pati ang nanay ko naman ang pakikialaman nyo? Tao siya, hindi siya hayop. Wala akong pakialam. Nanay baka mo. Huwag kang umasa, hindi mo tunay na ina itong si Evelina. Kaya huwag kang umasta na kapamilya kanila. Sumusobra naman yata kayo sa talis ng pananalita nyo. Kayo nga naturingang mayaman, ganid naman. Napalingon si Mang David at binigyan ng malakas na sampal sa pisngi si Magdalena. Bakit nyo ako sinampal? Masyado ka nang nagmamalaki. Ganon Tuluyang nagpadala sa emosyon si Magdalena at inatake niya ng sipa si Mang David. Hindi na naawat ng tatlo ang pakikipagpambuno ng dalaga sa kaharap. Naiilagan niyo ang bawat pag-atake ko. Ako naman, masyado ka na rin mayabang Tama na, ano ba? Awatin mo nga Tonyo si Magdalena. Sus! Tama lang na bigyan ng katapat ang lintik na lalaki dyan. Lola, pwede ba? Pagbastan nyo nga. Naglalaban ng dalawa dahil sa pride. Pabayaan mo. Sa ginawa ng David na yan, unti-unti nang nagbibigay ng linaw sa akin ang lahat.
Kusang tumigil sa pag-atake si Magdalena nang makaramdam siya ng pagod. Butil-butil din ang pawis na umaagos sa kanyang pisngi. Kung makipaglaban kayo, parang nagdaan kayo ng matinding pagsasanay. Laban! Wala ka namang kakayahan. Makaalis na nga. Sinayang mo lang ang oras ko. Bakit hindi mo siya natalo? Akala ko ba may kakayahan ng bertud? Sira ka ba? Walang epektong pesteng martilyo nito kapag tirik ang araw. Sa inis ay naihagis niya ang martilyo at nagdadabog na pumasok sa bahay. Pagpasok, hinablot niya ang baso saka nagsali ng tubig. Nilagok niya yon na parang dito siya humuhugot ng lakas. Hindi mo na sana pinatulan. Natalo ka tuloy. Nay, pwede ba? Masyado na pong masakit siyang magsalita. Kung tutuusin sa nangyari po kay tatay, dapat may pananagutan din siya. Unang-una sa lupain po niya namatay ang aming ama. Wala na tayong magagawa. May pinirmahang kasunduan ng iyong ama. Sige na po, Nay. Medyo masakit na rin ang mga sugat ko. Magpapahinga muna ako. Bakit? Ano ba binabalak mo? Mabuting tao ang Tatay Alejandro ni Magdalena, kaya hindi niya matanggap na wala man lang siyang nagawa para bigyan ng hustisya ang kanyang ama. Nang sumapit ang gabi, ay palihim na umalis sina Magdalena at Tonyo papunta sa gubat. Isang plano ang naisip nila. Sigurado ka bang tulog na si nanay bago ka umalis? Oo, kaya huwag ka na mag-alala. Sandali, tingnan mo sa bandang yon. Hindi ba't mga tauhan yun ni Mang David? Saan kaya sila papunta? Tara, sundan natin. Kasama rin nila ang mga ibang kalalakihan sa ating baryo. Hindi ba't gusto nang matapos ni Mang David ang bahay niya? Nakakapagduda lang talaga. Bakit kailangan sa gabi pa sila magtrabaho? Tara na, sundan na natin sila. Paligsing lumabas sa pinagtataguan sina Magdalena at Tonyo sa malaking puno ng mangga para sundan ang mga kalalakihang naglalakad papunta sa bahay ni Mang David. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay huminto ang mga tao at sa ibang landas dumaan. Hindi naman itong pupunta sa bahay ni Mang David ah. Mukhang may ginagawa silang kakaiba. Huwag tayong lumika ng ingay. Iwasan mo ang mga nagkalat na tuyong sanga. Ilang minuto pa ang lumipas ay tumigil na ang mga kalalakihan sa tapat ng nagliliyab na apoy. Mas marami ang nakaupo habang mga walang damit pang itaas. Malinaw na isang ritual ito o pagdiriwang ng kanilang kaugalian. Sa kilos nila, parang isa silang mga kulto. Tama, maraming mga manok ang nakatali sa bawat paa ng mga lalaking sinusundan natin. Umupo sila sa damuhan habang nakapalibot sa malaking siga ng apoy. Masama nga ito. Natigilan si Magdalena nang mula sa kabilang gilid ay may isang babaeng nakagapos sa mga kamay. May busal ang bibig habang umiiyak. Si Mang David ang pinuno nila. Bakit may babae? Diyos ko po, alay para saan? Maghintay lang tayo dito. Ililigtas natin ang babae. Matyagang naghintay ang magkaibigan sa pinagtataguan nila. Maya-maya pa'y isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Bitiwan niyo ako, mga halimaw kayo! Wala sa akin ang bertot! Kalokohan! Nasaan siya? Nasaan si Tonyo at Magdalena? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang martilyo na hawak niya. Nagpapatawa ka ba? Dati niyang gamit yon. Karpentera mo siya, hindi ba? Matigas ang ulo mo, ha? Kapag hindi nila isinuko ang bertud sa akin, papatay ko sa harap nila ang kanilang ina, katulad ng gagawin ko ngayon sa babaeng ito. Nagsimulang igapos ng mga tauhan ni Mang David ang matanda, kaya't napakuyom ng palad si Magdalena. Kung ganun, bihag nila ang nanay. Wala dito si nanay. Ang mabuti pa maghiwalay na muna tayo dito. Hanapin mo kung saan nila dinala si nanay. Hindi ako makapaniwalang pinuno ng kulto ang hayop na matandang yan. Hindi siya isang kulto, kundi aswang. Matagal bago nakapagsalita si Tonyo. Akmang tatayo na sana ito pero nakita ni Magdalena na nakikipagpambuno ng matanda sa mga kalalakihan. Tutulungan ko si Lola. Hanapin mo na ang nanay. Mag-iingat ka, Tonyo. Patayin ang matandang yan! Wala naman palang silbi! Subukan niyo saktan si Lola Celeste. Magdadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Aha! Sinasabi ko na nga ba't darating ka eh? Hindi mo matitiis ang pamilya mo?
ibigay mo sa akin ang martilyo. Pangako, pakakawalan ko ang iyong ina. Alam ko namang narinig mo ang aming pinag-uusapan. Alam ko na rin ngayon na ikaw ang totoong pumatay sa aking ama. Sandali, huwag mo naman akong pagbintangan sa bagay na yan. Kung talaga matapang ka panoorin mo na lang ang gagawin ko sa alay ko sa aming Panginoon. Anong gagawin mo sa kanya? Simple lang, ikakalat ko lang naman ang dugo ng babaeng ito sa aming katawan. Huwag kang maniwala sa kanya. Kahit na anong mangyari, huwag mong ibibigay sa kanya ang iyong sandata. Dahil kapag napasa kamay niya ang bertud, saka lang din makukumpleto ang kanilang ritual. Humanda na at pumosisyon ng pagkakatayo si Magdalena. Naging mabilis ang pangyayari. Nilapitan ni Mang David ang babae sa kasinakal. Pero dahil sa liksi ng katawan ng dalaga, ay nagawa niyang atakin ito gamit ang kanyang hawak na martilyo. Hawakan mo siya sa kamay, saka mo pukpukin ang martilyo. Isunod mo ang kanyang ulo. Yun ay kung tatama ang tagapagmana niyong mahina. Mahina pala ah. Kusang gumapang ang malakas na enerhiya sa katawan ni Magdalena at lumukso siya ng mataas at bumagsak naman siya sa harapan ni Mang David. Nagulat ito sa bilis ng dalaga at nagawa niya agad itong tamaan ng martilyo sa ulo. Hindi ka talagang babae ka. Lola, ang babae ka na ganyan ng gapos. Bilisan niyo. Sa likod mo, pasugod na ang mga tauhan ni David. Paglingon ni Magdalena sa kanyang likuran, ay muntik pa siyang tamaan ng kamao ng mga tauhan ni David. Naging mabilis ang kanyang pag-ilag at mataas ang mga lukso na inatake ang mga kalaban. Natumba sa lupa ang mga aswang na hukagan, pero agad ding bumabangon para muling umatake. Abay, anak ng putya naman oh. Bakit hindi umeepektong martilyo sa kanila? Magsagawa ka ng orasyon para kilalanin ka ng bertud. Katulad po ng lingwahe ninyo? Naramdaman na lang ni Magdalena ang pananakit ng kanyang muka nang tamaan siya ng kamao ni Mang David. Bumagsak siya sa lupa at muntikang mabitiwan ng martilyo. Laking gulat nila nang sa pag-angat niya ng muka ay unti-unting nagbago ang anyo ni Mang David. May kung anong kulay itim na gumagapang sa balat nito na nagsilitawan ng mga tinik. Pati ang kaliwang braso nito ay lumapad at nagkaroon ng lagari. Lumapad din ang mukha ng hawig sa unggoy. Mataas ang tenga kasabay ng pagkakaroon ng butas sa ilong. Ikaw ang halimaw na pumatay sa mga kalalakihan nung nakaraang gabi. Ikaw rin ang pumatay kay tatay. Totoo ngang halimaw ka. Ako nga. Uubusin ko kayong lahat kaya isuko mo na yung bertud. Wala kayong laban sa akin. Huwag Magdalena. Nagsisinungaling siya kaya nakikiusap ako. Lumabang ka sa kanila. Tumayo si Magdalena at matapang na humarap sa halimaw na si Mang David. Talunin mo muna ako sa isang duelo. Kapag natalo kita, palalayain mo ang nanay ko. Hindi ko masusunod dito. Ako ang magsasabi kung ano ang mga dapat mong gawin. Magdalena, hindi ko mahanap ang nanay mo. Hindi niya sasaktan si Evelina. Maniwala kayo. Gawin niyong labanan ng salot na yan. Tonyo, sa bahay na pinapantayan natin, doon mo siya hanapin. Ako ang harapin ninyo, mga duwag. Tinakbo ni Mang David ang pagitan nila ni Magdalena pero sinalubong ito ng martilyo ng dalaga. Ganyan nga, wala siyang panama sa pagkikipaglaban sa iyo hanggang hawak mo ang bertud. Kahit na kailan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kung may ilagad mo ang mga kamay ka. Huli na para makaiwas si Magdalena. Nahagip ng lagari nitong kamay ang braso niya. Gumuhit ang kirot at naramdaman niya ang mainit na likidong umagos sa braso niya. Nabitiwan ng dalagang martilyo at nakuha yun ni Mang David. Hindi maaari. Sa wakas, napasa kamay ko rin ang bertud. Mahina naman palang babaeng ito. Ibalik mo sa akin ang martilyo ko. Kahit masakit ang sugat ay pinilit ni Magdalena na agawin ang hawak na martilyo ni Mang David. Pero kusa yung nabitiwan ng lalaki. Nangyari? Sakit! Bakit ba init? Akala mo ba mahahawakan mo ang bertud? Tanga ka pala eh. Kontra yan sa'yo. Pakiramdaman mo ngayon ang unti-unting paggabang ng sakit ng pagkapaso sa kamay mo.
Gawin mo na, Magdalena. Kunin mo ang martilyo. Walang sinayang na sandali si Magdalena. Pagkadampot niya sa martilyo ay inatake niya si Mang David. Tinamaan niya ito sa muka at tagiliran, sabay ng pagsaklolo ng mga kasama nito sa matanda. Pero walang nagawa mga tauhan nito sa taglay na lakas ng bertud. Bawat tamaan ng martilyo ay parang nagiiwan yon sa kanila ng matinding sakit. Napapasigaw ito at nakikisay sa lupa nang tumumba. Natakot ang ibang mga hukagan at kumaripas ng takbo, pero hinarang naman yun ni Tonyo. Anak, salamat sa Diyos. Walang nangyari masama sa inyo. Ang braso mo may sugat. Hindi ako makakapayag na hindi kayo managot sa ginawa niyong ito sa akin. Muntik tamaan si Aling Evelina ng lagari na kamay ni Mang David. Sa pag-ikot ni Magdalena ay pinaghahampas niya ang ulo nito gamit ang martilyo. Umagos ang dugo sa noo nito at nanghihinang bumagsak sa lupa. Tuluyan mo na. Pinatay niya ang tatay ko. Huwag kayo magpatayan. Ama mo siya. Gumapang ang malamig na hangin sa buong pagkatao ni Magdalena nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Nanginginig ang buo niyang katawan nang tingnan ang mukha ni Aling Evelina. Siya talaga ang totoo mong ama. Paniwala ka. Gusto ko na sanang ilihim na lang ang lahat pero hindi ko kayang makitang nagpapatayan kayo. Pero siya ang pumatay sa tatay ko. Bakit wala kayong sinabi? Alam ni Alejandro na si David ang totoong ama ni Magdalena. Kalokohan! Huwag mo na akong pinaglololoko! Buntis ako ng 1 buwan na makahiwalay tayo. Natuklasan ko ang pagkatao mo kaya iniwan kita. May dugong hukagan ang ating anak. Kaya ba inilihim niyo sa amin ang totoo? Dahil hanggang ngayon, mahal niyo pa rin ang lalaking ito? Hindi totoo yan. Natakot ako magkaharap silang mag-ama, pero nangyari pa rin. Heto na nga ang matagal ko nang kinatatakutan. Nanlalabo mga mata ni Magdalena ng pagmasdan ng nakahigang ama. Nakahandusay ito sa damuhan. Makikita na rin na nagsatao na ito. May mga bahid ng dugo ang buong katawan. Tay, di ko po alam na kayo ang tatay ko. Bakit tumantong kayo sa pagiging masama? Patawarin mo ako. Akala ko hindi ako minahal ng iyong ina. Nagpadala ko sa galit at napatay ko ang tatay Alejandro mo. Hindi ko sinasadya. Mayroon akong mga naging kaibigan na hukagan, pero mas pinili nilang maging mabuti at mabuhay ng tahimik. Nasilaw ka sa kapangyarihang tinataglay ng bertud, kaya pumatay ka ng pumatay. Oo, tama kayo. Patawarin niyo ako sa mga nagawa ko. Anak, ingatan mo ang iyong sarili. Ikaw, Evelina, patawarin mo ako. Tulungan niyo ako, Tonyo. Dali natin sa ospital ang tatay. Wag! Nararamdaman kong hindi na rin ako magtatagal. Meron lang akong kahilingan. Gusto kong si Tonyo ang tumapos ng buhay ko para lang sa ustisyang nararapat sa kanyang ama. Hindi mo na kailangan gawin ito. Kung hindi niya ito gagawin, ang mga tauhan niya na ang papatay sa kanya. Ang sino mang makapapatay sa katawan ng pinuno ay papalit sa kanyang may iwang pwesto. Hindi ba titigil ang paghahari nila? Pero hindi ko po kaya. Kahit malaki ang naging kasalanan niyo sa akin, hindi ko magagawang pumatay ng walang laban. Tinalikuran sila ni Tonyo na bagsak ang mga balikat. Alam ni Magdalena na suktulan hanggang langit ang galit ng kaibigan, pero mas pipiliin pa rin ito ang maging mabuting tao. Huli na ang lahat dahil pinalibutan na sila ng mga hukagan na hindi nagsitakas. Sa kahuli-hulihang pagkakataon, hinarap ni Mang David ang sariling mga alagad. David! Sugatan sa likod si David. Gayon mo na ipakita, Magdalena, ang lakas ng bertud ng mamag na hawak mo. Malalaki ang mga hakbang na sinaklolohan ni Magdalena ang kanyang ama. Nakipaglaban siya gamit ang kapangyarihan ng martilyo. Lumiwanag ang mata ng dalaga at naging kulay pula yun sabay sa maliksi niyang paggalaw.
Lahat ay bumagsak sa lupa na basag ang mga muka. Sa isang iglap, natalo ni Magdalena ang mga hukagan. Patay na ang iyong ama. Ginawa pa rin niya ang nararapat para may pakitang mahalaga ka sa kanya. Ano na ang balak niyong gawin? Alam kong masama ang loob sa akin ni Tonyo. Makakalimutan din po ni Tonyo ang mga nangyari. Sa ngayon ay hayaan na po muna natin siya. Malungkot na umuwi ang tatlo sa kanilang dating tirahan na parang dinaanan ng bagyo dahil sa mga nasirang dingding. Naroroon si Tonyo na tahimik na nagpapanday ng mga nasirang pinto. Wala itong imik at si Magdalena ang nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa ng kanyang ama. Tonyo, galit ka ba? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Pareho naman tayong walang alam. Anak, patawarin mo ako sa mga nagawa kong pagsisinungaling. Maiintindihan ko kung hindi mo na ako magagawang kausapin. Kalimutan na po natin ang mga nakaraan. Ngayong nasa maayos na ang lahat, uuwi na rin ako. Simula sa araw na ito ay magkakaroon na ng katahimikan ng buong baryo. Magmula ng araw na yon ay natahimik na ang mga baryo. Ang naging pagkamatay naman ni Mang David at ng mga tauhan nito ay ipinalagay na lang na away sa hindi tamang pagpapasahod ng matanda sa mga tauhan nito. Kaya't nagkagulo na ikinasawi ng mga tao. Naging usap-usapan din sa buong lugar ang balitang may dalaga raw ang nakatira sa kanilang baryo na may hawak ng pinakamalakas na bertud sa lahat. Magmula noon ay wala nang nangahas manggulo sa baryo, lalo na ang pagsalakay ng mga aswang. Wakas! Ako ang inyong lolo